Eto po, eto ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kaya pala nagawa yon ni Nadia Montenegro. Nako, matindi itong usapin na ito. At tama ang reaksyon, tama ang ginawa ni Senator Robin Padilla. Ito pa, BP Sara, Senator Bongo at Senator Bato, aarestuhin ng ICC. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH. 2 araw po tayong bakasyon. Hay, nako. Syempre, weekend po, no? Kailangan din naman natin magpahinga. Pero nagbabalik po tayo agad. At konti na lang po. Sana po, sa mga hindi ka pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Magkakalahating milyon na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik ninyo. Pero baka pakicheck naman yung mga hindi pa po natin subscriber. Konting lambing naman po dyan. Subscribe po kayo. At sana, pagpasok nyo pa lang, huwag pong kakalimutan. Napaka-importante po nito. Kahit ito'y simpleng bagay, i-like nyo po agad itong video na ito. Ito po sa pagpapakalat ng vlog. Kasi pag nilalike nyo po ito'y kinakalat ni YouTube. Okay? So hindi na po natin pagtatagalin. Sisimulan na po natin agad-agad ang ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, pag-usapan po natin yung nangyari kay Nadia Montenegro at meron atang tampuhan. Okay? At ito pong kay Robin Padilla. Pag-uusapan po natin yan. Standby lang po. Pero, nako, kaya pala nangyari. Alam nyo kung bakit nangyari? Tingnan po natin. Senator Robin Padilla ang pagbibitiw sa pwesto ng kanyang political officer na si Nadia Montenegro matapos akusahang gumagamit umano ng illegal na droga sa... Nako, gumagamit ako eh. Allergic ako Mapa DDS, mapa hindi DDS. Allergic ako sa gumagamit ng droga. Pag nalaman ko gumagamit ng droga, dumidistansya na ako dyan. Delikado yan, delikado. Pero teka muna, saglit lang. Kumpletuhin po natin ang istorya. Senado. Nilinaw naman ni Montenegro na hindi siya guilty sa alegasyon at biktima lang siya ng trial by publicity, maling panghuhusga at pamamahiya. At sa harap nito, nauna nang nagpa-drug test itong si Senador Mig Zubiri at ang kanyang mga staff habang ang iba namay nagpaplano pa lamang na sumunod para ipakitang malinis sa bawal na droga ang mga taga-Senado. Kunin natin ang report ni Mean Corvera. Nagbitiw na sa pwesto ang dating aktres na si Nadia Montenegro, ang staff ni Senator Robin Padilla na napaulat na umano'y gumamit ng marijuana sa ladies room ng Senado. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Furado, natanggap nila ngayong araw ang resignation ni Montenegro kasama ang kanyang written explanation hinggil sa umano'y paggamit niya ng marijuana. Tinanggap naman anya ni Padilla ang pagbibitiw ng Montenegro. Ito lang sa akin dito, okay? Muna to pag-usapan natin. Kung gumagamit po talaga si Nadia Montenegro, lalo-lalo na, at ang sabi ay nagchongki po siya dyan sa banyo ng Senate, dapat po talaga siyang tanggalin. Patas po tayo, alam nyo naman banateros tayo, patas tayo, wala tayong kinakampihan. Okay, kung anong nararapat para sa akin, kung ginawa yan ni Nadia sa loob mismo ng Senate, sa banyo, karapat-dapat siyang tanggalin talaga. Actually, higit pa doon. Okay? So, patas po tayo. Pero ito lang ang hiling natin. Maging patas din kayo. Kasi parang inakusahan nyo na si Nadia nang wala kayong ebidensya. Kung gusto ninyo, paimbestigahan ninyo. Pero paalala ko po sa inyo, lahat po ng abogado sa bansang Pilipinas, alam nila ito. An accused is considered innocent until proven guilty. Kung hindi pa napapatunayan, huwag kayong padalos-dalos. Kasi itong mga pulahan, itong mga pinklawan, yan ang gusto nilang pag-usapan. Yung tsongke sa banyo. Meron pang isang channel.
Meron na namang binabanatan, ayaw daw sumabay sa elevator. Stop na naman daw ng Senate. Oh, ano nang nangyari sa bansang Pilipinas? Chismisan tayo. Chismisan, banata ng mga staff ng senador. Ano na nangyari? Mainstream media yung nagpapakalat na yun. Galit na galit. Napanood ko yun. Napanood nyo ba yun? Meron daw isang staff. Ayaw magpasabay sa elevator. But anyway, no? Kasi ang tatamaan na naman yan. Kung kasalanan na naman niya, pustahan tayo. Ituturo na naman niya kay BP Sara. Oh, pagka mali, walang problema. Kaya lang alam namin yung ginagawa ninyo dito. Hinuhusgahan nyo agad, wala pa. Angkla naman kayo ng angkla. Sausaw naman kayo ng sausaw. Ito mga senador. Di ba? So hindi natin kinakampihan si Nadia, pero patas lang. Ang gusto ninyong pag-usapan, itong mainstream media, gusto ninyong pag-usapan. Itong pagchochongke sa banyo, ayaw nyo pag-usapan yung patungkol sa flood control. Yang nakawan dyan, sige nga. Bakit hindi nyo mabanatan? Kayong channel kayo, ha? Malapit ko na kayong pangalanan, mainstream media kayo. Oh. Ano yan parang sidekick. Oh, hindi sila yung main. Meron silang sidekick pang YouTube. Mga 'di ba? Oh, banatan nyo nga si Tambaluslos. Hindi nyo kaya. Yung anomalya sa flood control. Sabog na ang baho na, nang-aalingasaw. Wala kayong magawa kay Tambaluslos, kay Bonjing. Oh, amoy naman kayo, sobra naman. 'Di ba? Oh, mas gusto niyo pag-usapan yung chongki. Pero duwag kayong banatan. Binabanatan niyo yung mga staff ng mga senador. Hindi mainstream to, hindi po ito vlogger, mainstream. Pero hindi niyo mabanatan si Bonjing. Oh, tatlo kayong Si Montenegro ang isa sa mga political affairs officer ni Padilla. Sa kanyang sulat, itinanggi ni Montenegro na gumamit siya ng marijuana at iginiit na biktima siya ng trial by publicity, maling panghusga, pangbabash at pamamahiya. Ako sa tingin ko, totoo. Talagang pinagkaisahan to si Nadia. Kasi po ang nangyayari ngayong butasan. Sinong binubutasan nila? Sabog na po yung flood control. Sinong binubutasan nila ngayon? Si Chis Escudero kasi akala nila hinarang yung impeachment. 'Di ba? Yan naman ang ginagawa ng Pinklawan ngayon, lalo na yung baklang vlogger na yun na kakibat ng mainstream media, angkor ata nila yun. 'Di ba? Yung bakla na yun. Binabanatan. Kasi akala kampi kay Sara. Ito naman ngayon si Robin, pati si Villanueva, binabanatan. Di ba? Lahat ng sa tingin nila, kumakampi kay BP Sara, binabanatan. Binatikos nito ang pagpapalabas ng incident report kung saan inilagay pa ang kanyang pangalan samantalang wala palang ebidensya na nagdulot anya ng pangungutya sa kanyang pamilya. Yun ang sinasabi, wag po natin kakalimutan. May due process, baka nakakalimot po kayo. Gusto nyong pairalin ng due process pagdating sa flood control. Gusto nyong pairalin ng due process patungkol doon sa namatay, na-addict sa ibang bansa. Pero pag patungkol sa Duterte, sige kayo bintang. Isa pa yan, PNP chip na yan. Lahat na lang ng patungkol sa fake news, DDS. Bakit? Ang daming fake news ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, bakit hindi nyo masita-sita? Bias kayo. Sa bagay, naintindihan kita. Dahil wala kang kakaya na maging PNP chief kung hindi ka lang bata ni Bongbong Marcos. Wala ka talaga.
Torre, pangalanan na kita. Nagbitiw raw siya dahil apektado na rin ang kanyang mental health at ang kanyang mga anak dahil ang kanilang inaumano ay drug addict. Minabuti niya rin daw na magbitiw para hindi na makaladkad ang pangalan ni Senator Padilla. Dahil sa kontrobersiya, ipinanawagan ni Senate Minority Leader Vicente Soto kay Senate President Francis Escudero na ibalik ang random drug testing sa mga tauhan ng Senado na natigil noong panahon ng pandemya. Kanina nagpa-drug test na si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang kanyang 35 mga staff. Sabi ni Zubiri, mandatory na ipinatupad ang drug testing sa kanyang tanggapan para matiyak na drug-free at wala sa kanila ang gumagamit ng illegal drugs. Sabi ko nga, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maingganyo din ang ating mga kasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Sa ginawang drug testing, malalaman kung gumagamit sila ng shabu, marijuana, cocaine. Ayan, ito sa akin. Tama na nagpa-drug test sila. Hindi ko po kinokontra yan, ha? Maliwanag po yan. Pero ito sa akin, apaka-ipokrito ninyo. Kung mananawagan kayo ng drug test, pero hindi nyo kayang tawagin, magpa-drug test ang presidente. Ulitin ko, mga inutil kayo, mga ipokrito kayo, at mga duwag kayo. Kung mananawagan kayo ng drug test sa Senate, hindi po si Migs, ha? Kung sino man, patama to sa lahat. Mananawagan ka ng drug test sa mga senador at mga staff. Pero hindi nyo kayang tawagin ng presidente? Anong kabaklaan yan? Sige nga. Kasi kung ako senador, sasabihin mo sa akin, hoy, magpa-drug test kayo, pati yung staff mo. Alam mo yung sasabihin ko sa inyo? Animal ka, wag mo akong pakialaman. Ba't mo ko utusan kung anong gagawin ko? Kung ako senador, ha? Hindi po ako kontra sa drug test. Sa katunayan, alam to ng mga kasamahan ko sa Banateros. Ako, nag-aantay nga ako. Sino maghahamon ng drug test sa akin? Araw-araw tayo. Basta sabay. Gusto mo araw-araw, basta ikaw magbayad. Legit yan. Ayoko sa mga addict. Ang sa akin dito, bakit titirahin nyo yung iba? Takot kayong pa-drug test yung Pangulo. Ano ba effect? Sa halimbawa, addict yung staff ng Senate. Tama ba yun o mali? Mali. Pero anong epekto nun sa taong bayan? Wala. Kung addict yung presidente, kung lang, addict yung presidente, ano epekto nun sa Pilipinas? Kung addict yung mga sekretary niya, anong epekto nun sa Pilipinas? Di ba ang laki? Huwag kayong magmalinis. Bakit yung staff? Ulit, di ko kini-question yan. Okay yan, tulak nyo yan. Pero kumpletuhin ninyo. Kailangan patas. Kaya nang sabi ko, okay lang, sitahin nyo yung confidential funds ni BP Sara, pero sitahin nyo rin, silipin nyo rin yung confidential funds ni Bongbong Marcos, patas tayo. Kasi pagka pinapatupad nyo sa mga grupo lang, ginagamit siyang pangpolitika. Yan ang ayaw natin. Pati drug testing, pinupolitika ninyo. Ecstasy at opium. Ayon sa mambabatas, nais niyang maging halimbawa sa mga senador at kanilang mga staff dahil sila ang tagagawa ng batas at hindi... Zubiri, babalik ko sa iyo yan mamaya. Paalala nyo sa akin. Hindi pala to live. Paalala nyo, gusto mo maging halimbawa sa mga kasama mong senador, tuturuan kita. Hindi sila ang dapat na maging lawbreaker. Kung may staff siya na mapapatunayang gumagamit ng illegal drugs, bibigyan naman ng due process at pagkakataon na mag-rehabilitate. Kung sumailalim ito sa rehab pero nag-positive pa rin, tatanggalin na ang empleyado. I see no problem. Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot po kayo mag-drug test? Kaya... Exactly! Sabihin mo yan sa presidente. Ikaw wala kayong kinakatakot, ba't di kayo
Kasi, alimbawa ako, bagamat ako'y hindi senador, ako'y simpleng mamamayan. Pero kaya ko magpatawag ng lahat ng drug test. Pulahan, Dilawan, DDS, Komunista, NPA, lahat patas. Huwag kayo namimili. Kung sasabihan nyo yung isa, kung wala naman kayong kinakatakot, wala naman kayong kinakatago, sabihin nyo yan. Sino bang problema ng bansang Pilipinas? Yung mga staff o yung mga politiko? I am encouraging, ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na mga nagdudurog dito sa ating Senado. Bukas Uulitin ko okay ang sinasabi ni Zubiri. Kulang lang. Kumbaga sabi ni Marcoleta, hilaw. Masarap sana yung timpla, hilaw lang. Pakakain mo sa amin yung hilaw? Daring magpa-drug test si Senator Raffy Tulfo at kanyang mga staff. Even before I became senator, nilalabi ko na yan, dapat lahat ng mga magkakandidato pa lamang, sa COMELEC pa lamang, dapat magpa-drug test na. Kasi nababalitaan natin noon na merong mga politiko, ang nag-name names, na addict daw, merong sa lower house. Tulfo, okay yung sinasabi mo. Kaya mong sabihin sa presidente yan? Anong nangyayari sa mga dila ninyo? Ang tapang mo nung vlogger ka. Ba't ngayon urong ang mga dila ninyo? Meron sa upper house, meron sa mayor, meron sa governor. So para matapos na yung ganung klaseng problema, dapat hindi lang sa Senate, kundi sa lahat across the board. Lahat ng mga nasa gobyerno. Across the board, binanggit mo yung mayor kung ano-ano. Presidente, hindi mo binanggit. Yan tayo Pagka nakaupo na, yan tayo Ang senador na nakakahiya na nakaladkad ang Senado sa umano'y issue ng paggamit ng illegal drugs. Bakit dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao man o ilang tao, bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang... Ako sangayon naman ako kay Senator dyan. Kung totoo, bakit naman dyan pa pambihira? Pwede naman kayo mag-unlimited chonke sa bahay ninyo. Ulit, hindi ko kinukonsente. Baka sabi, si Coach Oli nagtuturo ng droga. Hindi po, ayaw ko ng droga. Any form, kahit rugby, kahit cup syrup, kahit ano. Ayaw ko niyan. Negative. Negative. Okay? Pero, nga naman, ba't dyan pa kayo pambihira naman, Kung totoo, Wala namang respeto. Diba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohan, katiwalian, tapos dito meron pala Tatandaan niyo, May mga bagay kasi ilalagay sa sitwasyon. Halimbawa, staff ka ng senador, kailangan mag-iingat ka. Why? Kasi yung galaw mo ay magre-reflect doon sa senador. Halimbawa, ikaw naman ay asawa ng presidente. Dapat mag-iingat ka sa galaw mo. Kasi yung gagawin mo magre-reflect sa presidente. Lalong-lalo na kung gagawa ka ng kalokohan sa ibang bansa, mag-iingat kayo doon. Bakit? Hindi lang po nagre-reflect yan sa presidente. Nagre-reflect yan sa'yo, sa akin, sa ating lahat ng mga Pilipino, entiendes? Kaya kayong nasa ibang bansa, mag-iingat kayo pag kayo ay may posisyon. Bit-bit ninyo ang bawat apelyido ng mga Pilipino. Mahiya kayo. Kung mag-a-addict kayo, doon na lang kayo sa bahay ninyo. Diyan pa kayo sa ibang bansa, mga animal. Kung lang naman, sinasabi ko, nagiging patas tayo dito. Marijuana, it's very saddening, nakakalungkot. Wala pang pahayag si Senator Robin Padilla tungkol sa pagkakadawit ng kanyang staff sa umano'y paggamit ng illegal drugs. Sa halip naghain siya ng panukalang batas na mag-oobliga sa lahat ng itinalaga at inihalal na opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo ng Pilipinas. Yun ang sinasabi natin. Sa taunang drug test.
May Ann Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang. Yun ang sinasabi natin. Ha? Teka muna ha. No, kasi sabi nyo, wala pang pahayag ang si Robin Padilla. Meron po. Babasahin ko, meron siyang text sa akin. Saglit lang po, papakita ko. Ito po yung mensahe sa akin ni Senator Robin Padilla. sabi niya sa akin, ito babasahin natin. Coach Oli, nag-ahit na ako ng bigote ko. Sabi nila, mas gumwapo ako. Dapat siguro mag-ahit ka na rin nang maging gwapo ka rin. Uy, pambira. Binanatan ako ni Robin na, Senator Robin! Pambira. Oh. Pati naman yung pag-ahit ko, pinitira mo. De. Joke lang po, joke lang. Hindi, pero honestly, no? Nakita niyo yung bagong ni Robin? Bagay sa kanya yung walang bigote. Sa totoo lang, para sa akin. But anyway, wag na yun na pag-usapan natin. Baka sabihin ninyo nababakla ako kay Robin. Ito sabi ni Senator Robin. Robin Padilla wants annual mandatory drug testing of all government officials. Yan ang sinasabi natin. Ngayon may naaamoy ako. Hindi po. Sir, Senator Robin, magkaibigan tayo. Hindi ko po kayo pinagbibintangan eh. Pero parang parang may naaamoy ako. Hindi chonke may naaamoy ako na. Kaya ba lumabas yung issue patungkol kay Nadia? Ang ganda po kasi ng reaction ni Senator Robin. Shoot sa banga. Ganyan ang reaction. Tito Soto, napakaingay mo. Subiri, isa ka pa. Dapat ganyan. Di ba, Subiri, gusto mo maging magandang halimbawa sa mga senador? Ganito. Nagpa-drug test ka. Okay na. Yung mga staff, pina-drug test mo. Okay yung magandang halimbawa. Pero i-call out mo hindi lang yung mga senador, pati presidente. Huwag kayong bakla. Ulitin na, hindi ko po binababa yung mga bakla. May kaibigan tayong mga bakla. Pero ang ibig ko lang sabihin, huwag kayong duwag. Di ba? Huwag kayong duwag. Ba't i-call out nyo yung iba? Ba't hindi nyo kayang i-call out ang presidente? I-call out nyo yung mga staff? O siya sabi, paano? Senate staff yun, senador kami. Okay, tama yun, sige. Pero kulang. Hilaw. Yan ang sinasabi ko, kaya ang galing nung banat ni Senator Robin. Ito, senador. May mga bagay kasi na hindi ko po sinasabing bobo si Senator Robin, okay? Pero obviously, he is not a lawyer. Kahit hindi ako lawyer. So, ibig sabihin, may mga bagay na aminado tayo, hindi natin kayang gawin. Katulad ng mga lawyer. May talino talaga yan eh. We cannot do anything about it. Bigay ng Diyos yan. Di ba kahit pag hindi ibinigay sa iyo ng Diyos, wala talaga. Ibinigay yan eh. Yung talino na yan, binigay yan ng Diyos. Kaya kayong mga abogado, pasalamat kayo, binigyan kayo ng talino ng Diyos. Di ba? Gamitin nyo sa tama. Kasi minsan, daig nung walang talino, mga katulad namin. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero yung katulad ni Senator Robin na hindi abogado, daig kayo. Aanin nyo yung abogado, aanin nyo yung magaling. Duwag naman kayo. Di ba katulad ni Gadon? Nagkakala, tingnan nyo ginagawa. Yan ba? Kung hindi ka bias, tanungin niyo yung mga abogadong nagmumukha ng tanga si Gadon. Di ba? Sino pa ang mga abogado dyan? Mga wala ng kwenta. Bakit? Kinain ng pera. Kinain ng may mga abogado. Isipin mo, abogado ka. Anak mo, adik.
Instead na yung kapangyarihan mo, ginamit mo para yung anak mo ay maturuan ng leksyon, ginamit mo yung kapangyarihan mo para yung anak mo makalusot. Oh, ngayon, saan ka? Doon sa abogado na matalino? O nag-a-acting bobo? O yung hindi naman abogado, hindi katalinuhan. Pero may paninindigan. Saan ka? Di ba? Abogado, nagtatanim witness. Anong klase yun? Okay? So, hindi ko po sinisiraan ng mga abogado dahil talaga may mga magagaling na abogado. Tingnan nyo ang tindig ni Cayetano. Diba ang galing? Marcoleta. Yan ang matatapang. Eh, anong nangyari? But anyway, wala na to. Wala ka ng lusot, Marcos. It's about time magpa-drug test ka na talaga. Babaon sa'yo to. Maniwala ka, Marcos. Hindi ka po pwedeng makakatakbo ng makakatakbo. Ibabalik ko sa'yo yung sinabi ni Senator Zubiri. Kung wala namang kinakatakot, ba't takot kayo magpa-drug test? Gusto mo, Marcos, sabay tayo. Walang problema. Sabi ng mga bashers, sino ka, Kotsoli? Magagalit yung mga vlog. Sinabi ko lang yun kasi baka sabihin, puro kahamon, takot ka naman magpa-drug test. Sinasabi ko lang yun, pero hindi ko sinasabing kapantay ko yung presidente, okay? Oo. Hindi ka takot eh. Diba? Hindi naman tayo malinis. Ako, admittedly, naging alcoholic ako. Ang lakas kong manigarilyo. Before. Sobra. Siguro kung hindi ko nahinto yun, nahinto ko na yun. Kung hindi ko nahinto yun, patay na ako ngayon. Pero hanggang dun lang. Alcohol lang, tsaka sigarilyo. Pero pagdating sa droga, negative tayo dyan. Bakit? Kasi yung droga, marami dyan ang gagahasa. Pumapatay. Yung iba nga, indirectly nga, pumapatay eh. Hindi nila alam. Bakit? Pinilit nila ng pinilit. Eto, may kwento ko sa inyo. May company, business meeting sa ibang bansa. Kumpanya ito, kumpanya. Kwento ko lang sa inyo. Totoong to real story to. Kumpanya business meeting sa ibang bansa. Amerika. Yung boss nila, adik. Pinatik yung mga tao niya. Adik din yung mga tao niya eh. Ang problema, yung isa doon, iba ang capacity doon sa boss. Yung capacity ng boss, mataas. Parang alcohol yan eh. Hindi mo pwedeng ipainom doon sa mga bagitong umiinom ng alak, yung kayang inumin ng mga alcoholic. Papatayin mo yun. Mas lalo yan sa droga. Indirectly, hindi mo pinatay. Pero pumapatay yan. Bakit? Ipinilit. Itinurok pa nga daw eh. Ayan ang kwento. Kwento sa akin nung kasi ka-office mate niya yun. Secretary po yung nagkwento sa akin. Secretary ng kumpanyang yun. Kaya, legit po itong kwento ko. Pinilit, tinurukan. Magkaiba sila ng capacity. Patay. Pati yung asawa eh. Gumamit eh. Mag-asawa. What do you expect? Diba? Kaya mag-iingat kayo sa pagpili ng asawa. Okay. Nako. Anyway. True story po yun. Yun po ang totoong nangyari doon. Sa hotel ginawa. Nakakaya. Sa LA yun. Sa LA nangyari. Delikado po ang bansa natin. Sige, next topic. Anyway, bago tayo dyan, Marcos, magpa-drug test ka na. Natatapos na tong usapin na ito. Mamaya po, pag-usapan natin malapit na pong arestuhin si Senator Bongo Bato at saka si Vice President ng ICC. Pag-usapan natin yan. At saka maya-maya din lang. May balita po. Oo.
May balita po patungkol kay Banat Bay. Kukwento ko sa inyo. Bubulong ko. Oo, nasend sa GC. Mamaya, pag-usapan natin. Oo. Pero ito muna, dito muna tayo sa flood control. The highlight of the President's SONA was nung sinabi na mahiya naman kayo, initiative. Ito si Chanko, kaboses si ano, no? May vlogger na kaboses to eh. Yung para may Chi&D lang. Oh, gusto ko, hindi. Joke lang. Jiman ni ganon. Pag nakiklik ko, teka muna, may kaboses ito eh. Yung abogadong vlogger. O, di ba? Sige. Anyway, okay to ginagawa ni Chanko. Ayan, ha? Hindi, nagugustuhan ko talaga yung ginagawa ni Chanko. For the boys SOP. So ang initiative at Errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa Small Committee. So I would like to ask the Chair to furnish all of the members the signed report of the Small Committee for 2025. O, yan po ang tanong niya. Ha? Makakita sila ng kopya noong sa Small Committee. Sige, tuloy. Bakit gumagalaw yung oras ko? Hindi naman kasama yung sagot. Mahigpit pala to si Chanko, pati oras. Dapat ang Banateros may ganito eh. Ha? May oras. Yung iban, tagal sumagot. Joke lang. Pati mga kasama, binanatan eh. Hindi. Namimiss ko lang kasi yung mga kabanateros ko. Tagal kami hindi kami naka-season break kami. So hindi muna kami nagkikita-kita. No? Dapat may ganyan tayo, may oras. Oy, ang daldal mo, ang dami mo lang sinabi. 3 tayo rito, ikaw na lahat. Hindi. Pasak-sasa. Ano? Thank you very much, Representative Chanco. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. Sabi, titingnan muna natin kung bakit sa ano eh. Umiiwas pusoy si Madam. Ayaw niya na kung ma-furnish sila ng record ng Small Committee. Ayaw nila. Tandaan po natin ganyan po nangyayari. Taguan. Naalala ko yung varsity before. Varsity po ako nung aking high school. Pero doon sa kabilang school, sinabi nila, kaya daw hindi sila manalo-nalo. Yung tryout ng basketball, tinatago. Sinisindikato yung varsity. Wala silang panalo. Tinatambakan namin. Paano? Sila ginagawa nila. Ganyan po ginagawa rito sa Kongreso. Itinago yung report nung meeting nung Small Committee, yung mga insertion dyan ng mga budget, binago-bago yung budget dyan. Winokus-pokus. May magikero dyan. Si Bonjing. Sabi ni Aimee yun, si Bonjing. Hindi ko kilala sino ba yun si Bonjing. Pero, ganun din ginawa kay Marcoleta. Naalala ninyo? Pinapirmahan yung impeachment ni BP Sara. Yung mga ibang congressman hindi nabasa. Si Marcoleta hindi nga, tinago kay Marcoleta eh. Diba? Ganyan ang kagaguhang ginagawa dyan sa Congress, dyan sa lower house. Taguan sila ng taguan. Ito, hindi ito kakampi. Dito. Ito, magnanakaw, pakita natin. Baka ganon. Ito, straight to. Wag dyan. Ito, corrupt to. Bigyan mo ng konti ito, pakita natin. Baka ganon ang dyan. Ito, Christian to, hindi ito magnanakaw, wag yan, wag. Ito, buhaya. Buhaya, 10 ang asawa nito, marami pangangailangan nito. Ilagay mo yan, pakita mo yan. Baka lang naman ganyan nangyayari kasi bakit? Lahat kayo congressman, bakit yung iba nakikita, yung iba hindi? If-furnish sa iba, yung iba hindi. Yan kino-question ni Chanco, teka muna.
Ilabas nyo yan. Public record yan. Ba't kayo lang? Others kami, saling pusa? That all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi nila that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? Bakit? Bakit kailangan i-consider nyo? Public record dyan. Simple ang tanong. Sagot! This representation was not the appropriations chair at the time. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives? Yun, sinasabi. So, sabi, tumalon na tayo. Oy, Chanko, nasa 20th Congress na tayo. Yung pinakakalkal mo, 19th Congress. Sabi niya, hindi, public record. No. Gusto mo, basahin ko sa'yo. Yung rules natin. Naku, patay tayo dyan. Makakalkal. Hindi, ito yan. Ito sa larin dyan. Una, bakit nyo tinatago sino-sino yang small committee na yan? Possible, hindi ko sinasabi pero possible. Andyan ang corrupt. Posible. Kasi bakit tinatago? Bakit ayaw nyo agad ilabas? Ano pinag-uusapan doon? Ano nagkasingitan doon? Diyan daw nagkaiba-iba dyan sa small committee. Of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Again, this representation was not Let's the ask the appropriations committee chair. Let's ask at the the committee secretary, where are the signed records of... Si Sandro, tingnan mo si Sandro, parang sinisilaban na yung puwet. Hindi niya na malaman. Ay, magsalita ka, Sandro. Ha? Hindi niya na malaman yung gagawin niya. Teka, sabi niya, baka sumabit tayo rito The 2025 Small Committee Report. Sige. Magtinginan kayo. Wala na. Grabe. Kung ako to si Madam, magpapa-spa ako. Di ba? Mga 3 oras. Kaya kailangan mo mag-relax eh. Tapos magsasyabu-syabu. Na-stress to. Sandro, may alam ka ba? Teka muna, Sandro, ayan, tumulong ka. Andiyan ka pa man din sa taas, wala ka naman kontribusyon. Madam Chair, simple lang to. Kung electronic copy, dapat lahat may electronic copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Ngayon sinasabi ko, simple ang usapin. Bakit yung iba meron? Bakit yung iba wala? Kung nasa record yan, simple lang yan. Public record yan, ilabas. Bakit wala? Yun ang ano yan. Kung wala yan, bakit wala? At kung meron, ba't tayo nyo ipakita? May magdi-defend sa kanya. Tingnan natin. Hindi ka na makasagot. May magdi-defend dito. Tingnan po natin ito. Babarahin si Chanko. Tingnan nyo kung sino tong congressman na epal. Sabi ko na, iba naamoy ko rito sa congressman na ito. Una pa lang sabi ko hindi. Naalala nyo dun sa mga sumusubaybay sa vlog ko. Sabi ko hindi ko kilala to pero iba naamoy ko rito. Eto na. Tuloy-tuloy na yung kalokohan na itong mama na to. Sino po ang mga membro ng
small committee at paano sila pinili? As of now, it's an ongoing discussion. It will not be small. The It's actually subcommittee on budget amendments. yes. So we are looking Ang tanong niya, sino-sino tong mga members ng small committee at paano ang pagpili nito? into representatives nominated by each of the political parties, plus the party list coalition, plus members of the minority. So we are looking at least 10 members. So discussions are still ongoing, so I'm unable to say definitively how many the members are and Ba't di nyo masabi? who the members are. So sinabi niyo po, political parties, majority, minority. That is correct. Bakit wala pong representative ang independents? Nako, yari. Nako, tinamaan ng lintik. Hindi Nako. Dapat Wag kang tumingin. Si Sandro ba yung katabi mo? Wag kang tumingin kay Sandro. Walang alam yan. tumingin din sa budget. That could be considered. Thank you very much for pointing that out, Representative Shanko. So is it a affirmative that the independents will be represented? Nako, ang tanong, yung independent. Papapasukin ba sa small committee? Ay, yan na. Kasi baka ayaw nilang papasukin, di ba? Ayaw nila doon ng gusto sila lang eh. Ayaw nila ng saling pusa daw kasi baka nga naman doon sila nagluluto ng shabu. Ay, baka doon sila nagluluto ng kanilang kape. Mabubuko yung kanilang ingredients ng kape. Bakit masarap ang kape ng small committee? Kaya naman team payaman sila dahil baka nagbebenta sila ng kape, hindi natin alam. Hindi ka pwedeng isumingit doon, Chanko. Baka malalaman mo yung yung sikreto ng kape nila. Madam Chair, point of order, Madam Chair. Kasi kanina I was asking kung kung hearing ito o briefing eh. Ang sagot sa akin, briefing. Sa naririnig ko parang hearing. Because we are now discussing, things that are properly discussed in the committee itself. So, ito na sinasabi ko, ito si Puno eh. Ito si Puno eh, talaga na. Nagkaroon ng may bagong attack dog to si ayaw niya, naalala niyo ito. Kung di ako nagkakamali, tama ba ito? Tama ba ito? Si Puno ba ito? Kasi ito yung nagsalita, di ba, na I don't know, sorry kung hindi siya to, pero siya din yung nagsalita ng, wag nyo kaming pangunahan? Ba't nyo kami iimbestigahan patungkol sa flood control? Kami ang mag-iimbestiga. Ayaw niya magpa-imbestiga sa labas. Ayaw ng independent investigator. Gusto niya sila mag-iimbestiga sa mga kasamahan nila. Bakit? Dahil alam naman daw nila kung sino. Teka muna, alam mo pala, ba't hindi ka nagsalita dati? Ngayong mabaho na, saka alam mo? Tapos ikaw pa ang credible mag-imbestiga? Of all people, sa'yo pa manggagaling, alam mo, wala kang ginawa. Tapos ikaw magsasuggest? Of all peoples, ikaw pa magsasuggest ng ganon? Asan ang credibility mo para isuggest yun? Apologies to my friend, Congressman Chanco. Baka maybe that can be discussed in a formal APRO meeting kasi we have... kausapin nyo si Sandro. Walang nang ginagawa. Kawawa naman, nagmumukhang tanga ron. Baka mapanis ang laway niya, babaho. Delikado po yan. Kausapin ninyo. Our resource persons here that probably are wondering why they are listening to all of this. And so that also the briefing can proceed, Your Honor. Yes, to my friend, of course, the respected Honorable Puno. But on Wednesday, si we will Puno ask nga, si them how Puno. they spent their funds. So I think we also should know whether they were deducted funds or added funds before we ask them how they... Di ba po parang kahit bata, pag humingi ng allowance, bago humingi ng bagong allowance, titignan muna kung paano ginastos. Di ba? Tama. So, and I'm winding up. Tech Puno. Congressman Puno. No, I am not unhappy with the questions. In fact, some of them are my own questions also. I was just observing that the ruling was that this is a briefing. So I myself have been forced to
revise some of the questions I was going to ask. But thank you for your... Hindi daw nalulungkot si Puno doon sa tanong. Actually, tanong din niya yun. So, tanong mo yun, di ikaw mag-imbestiga. Naku, alam natin. Bantayan niyo po ito. Ako ano lang ha, medyo medyo kakaiba. Medyo tingnan lang natin. Abangan natin. Baka naman ako'y mali ng aking opinion. No? Baka mali ang aking opinion. Pero sa aking hula, ito medyo kokontra. Pagka nagkadikdikan patungkol dito sa flood control projects at iba ang galing sa labas ang bumanat, kokontra yan. Ito po, next topic tayo. Pag-usapan natin itong Ito, pag-usapan po natin si Banat Bay. Sinampal yung NBI director. Sinoplak niya yung NBI director. Pag-usapan natin. Magandang araw mga kababayan. Oy, sana all. Nandiyan dyan, sana all. Gusto ko lamang po magkomento kay NBI Director Santiago. Alam nyo, Mr. Director, I have high respect for you kasi sabi ng aking tatay na abogado at kanyang mga kaibigan na abogado, kayo daw po ay patas. Kayo daw po ay talagang kagalang-galang na dating hukom. Ngayon, nakita ko yung inyong video at sinabi ninyo at binanggit ninyo aking pangalan at sinabi ninyong nagpakalat ako ng fake news about your resignation. Nako, Banat Bay, fake news ka ba, Banat Bay? Ha? Tingnan natin, sinong fake news? Si Banat Bay o si NBI Director? Sir, Director, bossing. Hindi pa po ako nagko-comment pagdating ho sa resignation ninyo na fake news po ata kayo. Iba pong page ata yon, pero pangalan ko ang ginagamit. Hindi pa po ako nagko-comment tungkol sa resignation ninyo. Klaruhin ko lamang po. Dahil nagbabakasyon po ako sa Barcelona at ngayon naman po sa Paris. Naku, sarap naman. Kasi naka-season break kami ngayon sa SMNI. Buti pa sila nakabakasyon. Ako lagi lang ako sa bahay, nasusunog na yung puwet ko rito sa bahay. Oo. Nag-uulan din dito, tsaka medyo tayo homebody talaga tayo. Kaya hindi pa po ako nagko-concentrate dito sa politika sa Pilipinas. Sana po ay makarating sa inyo itong video na ito. Maraming salamat po, sir, and God bless. Good luck po sa inyong susunod na karir. Pag-usapan pagtingnan natin kung ano ba yung sinabing fake news di umano nitong si NBI Director. Ito yan, ito. Panoorin po natin. Kahit saang gubat, may ahas. Kahit saan yan. Ngayon kung ano-anong Sinong ahas? Si Banat Bay o yung mga politiko, yung mga kasama mo sa NBI? Tanong lang naman, nagtatanong lang nagsasabi nila na mga kasama, malinaw yung aking resignation. Ayan, nakaharap sa inyo at siguro kayo nakabasa na. Wala akong sinasabi against the NBI. Mahal ko pa rin kayo. Nalulungkot lang ako that I have to lumabas dahil sa kagagawa ng iilan. Isa-isang pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang mga paratang sa kanya. Ayon sa direktor, ayaw niyang maapektuhan ng paninira ang kaniyang reputasyon kaya humantong na siya sa pagsusumite ng irrevocable resignation nitong Biyernes. Kung ang daming bumubulong, ay yung lies pagka repeatedly said, nagigiging totoo. Ano ba? Yun ang iniiwasan ko. Ano bang paulit-ulit na sinasabi sa'yo? Ayokong masira ang pangalan ko, ayokong masira sa ating Pangulo. Kung marami ang nalulungkot sa kanyang pag-alis, pero may ilan anya sa loob mismo ng ahensya ang hindi natutuwa sa kanya. Mayroon traiduran. Sa kanila galing may traiduran sa loob. Hindi nitong itinanggi na mayroon siyang kolektor ng suhol. Hamon niya sa mga tauhan ng NBI, ibunyag kung may inuutusan siyang sinuman para mangolekta ng pera.
Yung pinagpipilitan, si Paul, tangkad, ay kolektor ko. Mga kasama, uulitin ko. Andyan ang members ng media. Titingin ako sa inyo eye to eye. Tumayo ngayon ang inuobliga ko na magkaroon ako ng lingguhan, monthly. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuutusan sa inyo na magbigay sa akin ng pera, Aniya maraming nangyaring irregularidad sa mga operasyon ang hindi na niya isinapubliko. Ngunit pinaimbestigahan niya ang mga sangkot sa katiwalian. pero dito na lang sa atin sana. Kaya lang, ayun, nag-capitalize dun yung mga naninira sa akin. Yun ang pinapaabot dun, merong ganon. Oh, may issue daw sa loob. Okay? May problema sa loob. Ang sabi nito si director, tama ako sang-ayon ako sa kanya. Dapat sa loob lang. Kaya lang kasi lumalabas. So nagkakaroon ng issue. Okay? Ako kinakwento ko lang yung nangyayari, no? Wala naman tayong alam diyan eh. Pero ito para sa lahat. Dapat kasi kung may problema within, doon lang sa loob. Oh. Wag nang ilabas sa kaya ako pag kami mga nag-aaway, kunwari, away pamilya, sa loob lang ayusin. Sa grupo, within the group, away sa grupo, ayusin. 'Di ba? Huwag nyo na isumbong kay Facebook. Kakalat nyo pa rito, kakalat nyo pa doon. Ganun din, kung may away sa DDS, dito na sa luwag na eh. Di ba? Halimbawa, may away kayo sa pamilya. Kailangan nyo pa bang Baka teka muna, baka ma-misinterpret ako, no? Baka sabihin may away kami sa pamilya. Wala po. We will love each other. Kumuha si ganito na 50,000, kumuha si ganito ng 20,000. Hindi ako nagre-report sa kanila, pero kinakastigo ko dito. Pinapaimbestigahan ko sa IAD. Mayroon naman umanong iba na pilit iniuugnay ang kanyang resignation sa ibang issue, gaya ng vlogger na nilagyan ng kulay politika ang kanyang pagbibitiw. Bilang panghuling hiling sa NBI, nais niya itong paimbestigahan. Ayan, mahirap ipagtanggol ang administrasyon na ito. Madadamay ka sa kapabayaan nila. Mariusip, wala akong, he's putting words on my mouth. Wala akong sinasabing ganyan. At pinapaimbestigahan ko nga, makuha itong Banat Bay na ito. Nako, patay si Banat Bay. Ngayon, so may sinasabi si NBI director, may sinasabi si Banat Bay, no? Baka madadamay siya, no, patungkol dito. But anyway, ayoko magbigay ng komentaryo patungkol diyan dahil siyempre kapatid natin si Banat Bay. So baka sabihin magiging bias tayo, no. So baka sabihin kinakampihan natin si Banat Bay, no. Dahil sabi ni Banat Bay wala siyang sinabi. Okay? At nasa ibang bansa siya. Etong si NBI director baka nabulungan ng kung ano. Hindi natin alam, baka naman totoo yung sinasabi ni NBI director at nagpe-fake news si Banat Bay. Hindi, it's not for me to tell you kung sino nagsasabi dahil again, kapatid ko nga si Banat Bay. Isa lang masasabi ko diyan. Definitely may nagsisinungaling. Kasi magkaiba sila ng sinasabi. Ngayon, baka naman na-misinterpret lang. Posible din. Pero, may nagkamali. Na-misinterpret o may nagsisinungaling, gayon pa man, kung sinong nagkamali, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki kung mag-a-apologize. So, mag-sorry na lang. Hindi ko kayo inuutusan sino man sa kanila, hindi ko inuutusan mag-apologize. Suggestion lang po yun. Kung ayaw nyong sundin, hindi ko po kayo pinipilit. Matatanda na kayo. Alam nyo na ang tama at mali.
Bahala kayo. And throw him all the books. Ano na yung sobra na. Yan ang mga isang reason bakit ako ayaw na. Sinabi ko raw, well, something like the NBI is run by mafia. Sus Mariosip, wala akong sinasabing... Sinabi yan ni Banat Bay. Tingnan natin. Madedevelop pa naman itong story na to kung malalaman natin in the future kung anong totoo. Pero kung magre-resign ka dahil sa sinabi ni Banat Bay, pero medyo ano naman ata yun. Medyo... Anyway, bahala na kayo. Alam nyo na yung dapat nyong gawin. Ganyan. Alam nyo mga kasama, hindi ako kiss and tell. Noy! At yung mga magagandang pinagsamahan natin, tinetreasure ko yan. Sir, yan naman ang gusto ko sa'yo. Nagustuhan ko yung sinabi ni Sir. Tama yun. Pakinggan nyo yun, mga kalalakihan. Hindi siya kiss and tell. Ako rin, hindi. Ay, hindi ako. Never, ever naging kiss. Ba't napunta siya? Hindi kasi gano'n naman dapat. Alam mo na naano ko sa mga lalaki na ipinagmamalaki nila yung, alam nyo yan, pare? Nagalaw ko yan. Wala, napunta lang tayo. Binanggit ni Sir kiss and tell. Diba? Nakakadagdagan ba ng kalalakihan yung ikinwento mo yung yung posisyon ninyo nung partner mo? Ang bira. Mayos-ayos kayong mga kalalakihan ganyan, ha? Hindi lang kalalakihan, pati kababaihan. Ay, pero medyo bibihira naman atang gumagawa ng kababaeng ganun. Medyo pangit yun. Pero karamihan lalaki. Sila yung di ba? Wag ganon. Kasi akala mo, pag nagkukwento ka dahil patungkol sa ibang babae, ito na, ko to, nagalaw ko to, ito, nagalaw ko. Akala mo, nabibilib sa yung mga lalaki? Hindi. Bakit? Mukha kang insecure. Kailangan mong patunayan yung pagkalalaki mo dahil sa dami mong nagalaw. Diba? Sa katunayan, ang totoong totoong lalaki, itinatago pa. Itinatago pa nga nila yung mga nagalaw nila. Hindi ko po binibigyan ng hindi ko po kayo sinasabihan na kinukonsinti ko po yung pambababae. Oo, yun. Pasko na yun, isa yun sa mga pagkakamali ko, no. Ang punto ko lang, kahit yung gano'n, hindi po tayo nagkukwento, dapat hindi natin kinakwento yon. Dahil hindi karagdagan sa lalaki, pagkalalaki yung nagkukwento kayo ng mga nagalaw ninyo. Sign of insecurities yun. Ito yan. Pasok. Sige, tuloy. Gandang pinagsamahan natin, tinetreasure ko yan. Ayon kay Director Santiago, hanggat walang napipili si PBBM na kapalit niya sa pwesto, ay mananatili pa rin naman siya sa NBI bilang respeto sa tiwala sa kanya ng Pangulo. Palagay mo na rin kaya si dyan. Siya ng secretary, siya pang NBI director. Si Boying. Kasi si Boying gusto rin maging ombudsman. Nakalain mo yun. Ombudsman politiko. Ang dami mong kamag-anak na politiko. Tapos mag-o-ombudsman ka. Ano bang nangyayari dito kay Boying? Ilagay mo na rin siya dyan. Marcos, siya na lahat. Siya na PNP chief. Then, out of respeto sa ating Pangulo, na siya ang pumili sa akin dito. No, inilagay niya ako dito, nag-apply ako, inilagay niya ako dito, nagtiwala siya sa akin. Hindi ko tatalikuran bigla-bigla na lang. Kaya ang sabi ko, my irrevocable resignation shall take effect immediately upon appointment of my kapalit. Mananatili ring buo ang kanyang tiwala sa Type ko yung jacket mo. NBI director. Arbor ko na lang pag wala ka na diyan. Kasalukuyang administrasyon. Lilinawin ko to, andyan ang media, lilinawin ko to. Hindi ako umalis dahil sa ayaw ko na sa administration. I salute the President. Yun. I salute SOJ. I salute leaders. Wala po sila sa atin. Sa akin, wala silang inutos na illegal na gawin natin. Free hand ako. Nakita nyo, nakakapagtapon ako. Free hand ako.
tapong ko to, ilipat ko to, freehand ako. Kanina, naging emosyonal ang ilang kawani ng NBI sa kanyang tila pamamaalam kung saan sinabi ni Santiago na posibleng ito na ang kanyang huling flag raising ceremony sa ahensya. Plano naman ng dating hukom at ngayong NBI Director na magbalik sa pribadong buhay at pagtuunan ng pansin ang pagsasaka sa kanyang pag-alis sa ahensya. Pero alam mo, maayos daw tong NBI Director na ito. So, kung saan ka man pupunta, God bless you, sir. At nawa ay ipagpatuloy mo ang iyong magandang gawain. Okay, hanggang dyan lang po muna tayo. Huwag po kakalimutan, ha. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo, okay? And sana po i-like nyo po ito. Konting lambing lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, God bless you. God bless you all.